Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Bong Martes, mga kamanggagawa, welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas pong muli ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at magagandang impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page and the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating live stream para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang ating makasama. At sa pagpapatuloy po ng pagbibigay-pugay natin sa ating mga kawanang manggagawa, pag-uusapan natin ang isa sa mga benepisyong maaaring mapakinabangan ng ating mga nanay na kamanggagawa. Ito nga ay ang pinalawig na maternity leave na maaaring i-avail nasa pribado man o pampublikong sektor ang ating kawanang manggagawa. At para bigyan tayo ng detalye patungkol dito, ating makakasama maya-maya lamang si Ma'am Polly Andrenet Grace Ong, Labor and Employment Officer ng Bureau of Working Conditions. Abangan niyo po ang aming talakayan patungkol sa expanded maternity leave maya-maya lamang. Pero bago yan, good news muna tayo. Simulan natin ang good news sa Western Visayas. Sagip Batang Manggagawa, sinagip ang child laborer sa Negros Occidental. Kahirapan ang nagtutulak sa mga magulang na payagan ang kanilang mga anak na umalis sa paaralan upang magtrabaho kahit nasa ilalim ng matinding panahon at malupit na kondisyon upang madagdagan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Tuwing panahon ng paggiling ng asukal,
Sinasamantala ng mga magulang at ilang menor de edad na mga bata ang mataas na demand sa manggagawa sa mga sugar plantation sa Negros Occidental upang magtrabaho bilang migratory sugarcane workers o mas kilala bilang sakada. Bilang tugon sa advokasya na wakasan at tuluyan ng alisin ang child labor, inatasan ni Dole Regional Office 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang Negros Occidental Field Office na masusing bantayan at agad na tumugon sa mga naiulat na kaso ng child labor. Noong ika-15 ng Pebrero, nakatanggap ng ulat ang Negros Occidental Field Office kung saan isang 16 na taong gulang na bata ang nagtatrabaho bilang sakada sa plantasyon ng asukal sa Negros Occidental. Matapos ma-verify ang ulat, agad namang inilunsad ni R.D. Rodriguez ang Sagip Batang Manggagawa Operation sa pakikipagtulungan sa Municipal Social Welfare and Development Office sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental. Ang Sagip Batang Manggagawa ay isang advocacy program ng DOLE na bahagi ng pambansang estratehiya upang mabawasan ang bilang ng mga child laborers sa bansa, lalo't higit ang mga nasa mapanganib na uri ng trabaho. Napag-alaman ni Negros Occidental Field Office Labor Prevention and Elimination Program Focal, Zairine Prietos, na legal ang ginawang pagkuha ng employer sa bata kung saan ang pangalan nito ay kabilang sa 56 na sakada mula sa lalawigan ng Antique at nakalista sa ilalim ng Certificate of Authority to Transport. Sa barangay ID na prinisenta ng nasabing child laborer, makikita na 20 taong gulang na ito. Subalit, sa ginawang verification sa kanyang birth certificate, napag-alaman na ito ay 16 na taong gulang pa lamang. Ayon sa bata, hindi na umano siya nag-aaral at pinili niyang magtrabaho upang makatulong na madagdagan ang kita ng kanyang mga magulang. Sa tulong ng kanyang kontraktor, ilang araw matapos siyang masagip, pinabalik ang bata sa kanyang mga magulang sa Kulasi, Antique. Ayon kay R.D. Rodriguez, hindi doon tumitigil ang pagsisikap ng DOLE na pigilan ang pagkakaroon ng child labor. Layunin umano ng DOLE na mabigyan ng higit na magandang kinabukasan ang nailigtas na child laborer sa pamamagitan ng tamang edukasyon. Kaya naman, inirefer ang bata sa Department of Education upang maipagpatuloy nito ang pag-aaral sa pamamagitan ng alternative learning system. Bilang karagdagan, tutulungan ng DOLE Western Visayas ang mga magulang na nasagip na bata na makakuha ng ilang farm inputs tulad ng mga punla at binhi, gayon din ng ilang mga kasangkapan sa pagtatanim mula sa Department of Agriculture para sa lupang kanilang sinasaka sa Antique. Pumunta naman tayo sa good news sa rehiyon ng Cagayan. Job Start Program ng DOLE nagbigay ng trabaho sa 49 na kabataan sa Isabela. 49 na kabataang job seekers sa lalawigan ng Isabela ang nakakuha ng trabaho at nakapagsimula ng kani-kanilang karera bilang mga profesional na manggagawa sa pamamagitan ng Job Start Program at Life Skills Training ng Department of Labor and Employment. Ang programang Job Start ng DOLE at ang 10 araw na Life Skills Training sa ilalim nito ay naglalayong paikliin ang school-to-work transition ng mga kabataan kabilang ang mga nanganganib na maging out-of-school youth sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng pagsasanay na magbibigay sa kanila ng produktibong trabaho. Ang nakakaingganyong bilang na ito mula sa kabuuang 100 kabataang naghahanap ng trabaho
na sumailalim sa 10 araw na life skills training sa Santiago City, Isabela. Ang Jumpstart program ay binubuo ng 3 antas ng interbensyon. Una rito ang life skills training na sinusundan ng isang technical na pagsasanay sa mga training institutions na kapartner ng DOLE. Ang ikatlong bahagi naman ay ang internship nila sa mga partner employers ng DOLE. 33 mga benepisyaryo ang nagawang makatawid sa balakid ng technical na pagsasanay. Mula sa nasabing bilang, 19 ang nakakumpleto na ng kanilang internship. Ang mga naiulat na bilang ay iniharap sa isinagawang job start orientation and calibration ng mga regional at provincial implementers na ginanap sa isang hotel sa lungsod ng Ilagan, Isabela nitong nakaraang buwan ng Pebrero. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Dole Isabela Field Office Head Evelyn Yango at Kathleen Sabado, Unit Head ng Employment Unit ng Dole Regional Office 2, sa tulong ni Naginang Jonel Domingo at Rachel Calayan, Dole Region 2 Job Start Personnel, gayon din ang mga kawani mula sa Public Employment Service Office ng Ilagan City at Santiago City. Good news naman tayo sa rehiyon ng Ilocos. Tupad workers nagtanim ng kape at mga katutubong puno sa Pangasinan. Minsan pa ay pinatunayan ng Department of Labor and Employment na ang flagship emergency employment program nito ay nagsisilbi hindi lamang upang tulungan ang mga displaced workers, kundi para mapalakas ang socio-economic at environmental initiatives ng buong komunidad. Ganito ang naging karanasan ng pamahalaang lokal ng Suwal sa lalawigan ng Pangasinan, kung saan isinulong ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ang mga greening projects nito. Umabot sa 120 TUPAD workers mula sa mga barangay ng Pangaskasan, Poblasyon at Bagen ang lumahok sa tree planting project na isinagawa sa Sitio Baito, isang bulubunduking lugar na kinilalang site ng National Greening Program. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng kanilang 10 araw na work period ng mga tupad workers kung saan tumanggap sila ng kabuuang 4,000 pesos bilang sahod sa loob ng 10 araw na pagtatanim ng mga katutubong puno tulad ng acacia, nara at fire trees. Nagtanim din sila ng Arabica coffee seedlings na sa lalong madaling panahon ay magbibigay ng kabuhayan sa mga kababaihan at mga indigenous people o katutubo na naninirahan sa upland community. Ayon kay Dole Western Pangasinan Field Office Head Darwin Hombro Bueno, voluntaryong nagtrabaho ang mga miyembro ng Samahan ng Kababaihan sa Sitio Baito para sa pag-iingat ng mga punla dahil mas maaga umano silang mag-aani at makikinabang sa bunga ng kanilang mga itinanim na puno. Ayon pa kay Ginoong Hombre Bueno, nagagalak ang Dole na suportahan ang mga greening projects na katulad nito sapagkat hindi lamang ito nagsusulong ng environmental sustainability kundi nagbibigay din ng kapangyarihan sa mga katutubong komunidad at vulnerable na mga manggagawa. Ang grupo na binubuo ng mga kababaihan ay kabilang sa Kankanai Indigenous People at inirehistro sa Dole bilang Rural Workers Association noong 2019. Inihahanda ngayon ang grupo ng Dole Western Pangasinan Field Office para makatanggap ng livelihood intervention sa pagpoproseso ng kape sa pamamagitan ng Dole Integrated Livelihood Program. Ayon kay Dole Region 1 Director Ezekiel Ronnie Guzman, nilalarawan ng mga proyektong ito ang bisa ng convergence o ang pagsasama-sama ng mga inisyatibo upang umani ng higit sa inaasahang tagumpay para sa kapakinabangan ng mga benepisyaryo.
Aniya, sa pamamagitan ng tamang pagtutugma-tugma ng mga programa, gayon din ang planadong pakikipagtulungan sa mga partners ng DOLE, tiyak ang pangmatagalang tagumpay na ito. Napapabor naman siyempre sa mga benepisyaryo bilang partners for change ng pamahalaan. Samantala, nangako ang lokal na pamahalaan ng Suwal sa pamamahala ni Mayor Liseldo Calugay na higit nilang pag-iibayuhin ang pagtatrabaho at pakikipag-ugnayan sa DOLE upang mas matagal itong pakinabangan ng mga benepisyaryo. Sa pamamagitan ni PESO Manager Janet Ludivina Andaya at Municipal Environment and Natural Resources Officer Angelica Reyes, ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ang pamamahala sa programa at sa komunidad upang kasunod na pagtubo at paglaki ng mga tinanim na puno ay lalaki at uunlad din ang buong bayan ng Suwal. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Ma'am Polly Antoinette Grace Ong, Labor and Employment Officer ng Policy and Program Development Division ng Bureau of Working Conditions. Mamaya po yan pagkatapos lang ng ilang mga paalala. Oras natin, 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 18 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Bilang pakikiisa sa taunang selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan na ginaganap tuwing Marso ng bawat taon, tampok pa rin po natin sa ating episode ngayong umaga ang isang benepisyo na talaga namang kapaki-pakinabang sa ating mga kawanang manggagawa. Ito nga ang expanded maternity leave na maaaring ma-avail ng ating mga kawanang manggagawa, sila man ay nasa pribado o pampublikong sektor. Yan ang ating tatalakayin kasama si Labor and Employment Officer Polly Antoinette Grace Ong ng Bureau of Working Conditions. Happy Women's Month, Ma'am Polly, at welcome sa ating programa Dole sa AFP Radio. Ayan, Happy Women's Month! Yes, Ma'am Polly, ang pag-uusapan natin ngayon, no, talagang ito yung
for sure na pinakamaraming nag-a-avail sa ating mga kababaihang manggagawa ang expanded maternity leave. So unang katanungan, ano ba ang legal basis netong expanded maternity leave at pakibahagi na rin sa ating mga kamanggagawang nakikinig ngayon kung ano-ano ba yung mga pagbabago na nakapaloob dito sa EML, Ma'am Polly. Ayan. So, thank you po, Sir Tim. So, maganda po na inunan po natin ang legal basis para hindi po ma-confuse ang ating mga tagapakinig kung ano na po ang umiiral na batas patungkol dito. So, ang legal basis po ng ating kasalukuyang leave benefit para sa mga kababaihang nanganak o di kaya ay hindi po natuloy ang kanilang pagbubuntis ay ang Republic Act No. 11210 o ang Expanded Maternity Leave Law. So, ilan po sa mga pagbabago naman ng Expanded Maternity Leave Law ay ang pagpapalawak ng leave benefit na maaaring ma-avail ng isang babae. So, sa ilalim po nung Republic Act No. 11199 o ang SSS Act of 2018, in cases of normal delivery po kasi, ang leave benefit dati ay 60 days lamang. Pero kung cesarean naman po, 78 days. Pero ngayon po, under the Expanded Maternity Leave Law, regardless na po kung ito po ay normal delivery or cesarean, ito po ay 105 days na po. Opo. So, aside from that po, kung ang ating availee is a qualified solo parent, siya po ay maaari ring mag-avail ng karagdagang 15 days of maternity leave o kabuuan na 120 days. Pero sa sitwasyon naman po ng miscarriage o emergency termination of pregnancy, pareho lang po ito. So kung yung dati po natin 60 days pa rin po siya sa ating kasalukuyang batas naman po. So isa pa pong pinagkaiba doon po sa ating dating umiiral na batas patungkol po sa maternity leave ay yung monetary aspect naman po ng leave. Kasi dati po, ang natatanggap lamang po ng ating mga female workers ay yung equivalent po ng kanilang daily cash allowance mula sa SSS. Ngayon po, dito po sa expanded maternity leave, ang kagandahan po nito ay full pay na po ang kanyang matatanggap. So ano po ba itong full pay po na ito? Ito po ay dalawang aspeto. So una po ay yung matatanggap po ng female worker mula sa SSS. Ito po yung tinatawag din nating SSS maternity benefit o yung daily cash allowance. At yung pangalawang aspeto naman po nito ay ang salary differential. Ito pong salary differential is the difference po nung supposedly matatanggap po na sahod ng empleyado dun sa durasyon ng kanyang maternity leave kung siya po ay talaga pong magtatrabaho as against po dun sa kanyang actual benefits naman na marireceive mula sa SSS. So ilan lamang po yan dun sa mga pagbabago pong na-introduce sa ating kasalukuyang batas on maternity leave po. Ma'am Polly, ulitin ko lang po, no? Yes. Base sa aking pagkakaunawa, yung mga pagbabago dito sa EML, ang included po dyan is yung pagpapalawig ng araw. Yes. From 60 days kung normal delivery, magiging 105 days. Tapos yung 78 days before kung cesarean, still 105 days na ngayon sa expanded maternity leave. Tapos yung pangalawang aspeto naman is yung pagdating sa monetary. Yung sa naunang batas, daily cash allowance lang yung natatanggap nila. Pero ngayon sa EML, full pay na nakapaloob doon sa SSS maternity leave benefit nila at yung salary differential. Yes, tama po, Sir Tim. Okay po. Sige. Ngayon naman, Ma'am Polly, sino-sino naman po yung mga maaaring makapag-avail nitong expanded maternity leave? At maaari bang makinabang dito yung mga kawanan natin sa informal sector, lalo na yung mga voluntary na nagbabayad sa SSS, katulad na lamang ng mga samahan nating contract of service o JO na nasa tanggapan ng gobyerno? So in relation to that question naman po, sa ilalim po ng batas, ang mga babaeng manggagawa mula sa pampubliko at pribadong sektor, kasama dito yung ating mga female national athletes, ay maaari pong makapag-avail po ng maternity leave benefit under the EMLL. But aside po sa kanila, the good news po ay even ang ating mga kababaihan na kabilang po sa ating informal sector at voluntary contributors po ng SSS. Though we have to take note po na though sila po ay covered, hindi po automatic na sila ay qualified sa benefit.
Bakit po? Kasi nakita ko na itsura ni Sir Tim. Dahil meron po tayong tinatawag na qualifying conditions. So una po, sila po dapat ay may at least 3 monthly contributions in the 12-month period immediately preceding the semester ng contingency o ang pagbubuntis po niya o miscarriage. At pangalawa naman po, kung siya po ay may employer, sila po ay dapat makapagbigay ng abiso sa kanyang employer ng kanyang kondisyon na siya po ay buntis at kung kailan po ang kanyang probable date ng panganak. So, gaya po ng nabanggit niyo yung mga contract of service po, tsaka po mga JO. So, kung sila po ay may agency, bilang sila po ay may employer, doon po sila sa kanilang agency magpa-file. Pero kung sila po ay contract of service na wala pong employer-employee relationship po talaga. So, ideally po, sila po dapat ay voluntary contributors po ng SSS upang ma-avail po nila yung benefit na ito. So, ang pagkakaunawa ko, Ma'am Polly, merong qualifying conditions before makapag-avail nitong expanded maternity leave. Yung una niyong nabanggit, kung tama yung pagkakarinig ko, kailangan may 3 monthly contributions. Dapat ba sunod-sunod ito? Ay, hindi po. Kasi gaya po ng sabi ko, medyo mahaba po yun eh. At least 3 monthly contributions in the 12-month period prior the semester of contingency. So, explain ko lang po briefly. Kasi kay SSS po, fix po kasi ang quartering po nila. So, lagi po siyang January to March, April to June, July to September, October to December. So dapat po, halimbawa, kung ang contingency niya ay nag-fall po ng August, pasok na po siya sa 3rd quarter, tama po ba? So ang semester of contingency na po agad niya is from July to December. So magbibilang po tayo 12 months before that semester, so June backwards, dapat po meron po siyang at least 3 contributions dun po sa 12-month period po na yon. So not necessarily po sunod-sunod. Okay. Sige, ma'am. Tapos, yung isa po, kailangan may abiso syempre sila doon sa kanilang mga employers. Ang ibig sabihin po ba nun, Ma'am Polly, ang mga employers nila ang nagpa-file nung kanilang maternity leave benefit? Yes, tama po. Dahil kung tayo po ay employed, si employer po kasi ay may obligation din po kay SSS na mag-file po ng tinatawag po natin MAT1 o notification, maternity notification. So ito pa ay prerequisite bago po sila ay maaaring makapag-advance at makapag-reimburse po nung kanilang i-advance doon sa empleyado. So dapat po, prior po sa kanilang pagbubuntis, maisumiti po nila ito. Kasi mag-compute din po kasi kung magkano po yung kanyang magiging maternity benefit. Okay, Ma'am Polly. Susunod ko pong katanungan, for sure ito yung concern ng ilan sa ating mga kawanang manggagawa. Kinakailangan po bang kasal yung ating kababaihang manggagawa para makapag-avail netong expanded maternity leave? At syempre po, gift nga 'di ba sa Panginoon, gift to mula sa Panginoon. Ilang beses po ba maaaring makapag-avail ang ating kawanan nitong expanded maternity leave? Ayan. So, gaya po nung dating batas na umiiral po sa maternity leave, hindi po naging kondisyon yung civil status po ng female worker. In fact po, explicitly po nakapaloob sa batas na regardless po ng civil status po ng female worker, siya po ay dapat na maging entitled kung qualified po sa maternity leave with full pay. Siyempre, provided na kanyang masatisfy yung mga qualifying conditions sa bilang ng hulog at yung notification sa kanyang employer. So as to the frequency naman po ng pag-a-avail ng maternity leave, so kung meron po tayong only call and text, meron din po tayong only maternity leave. Dahil nakasulat din po sa batas po ngayon na ang maternity leave po shall be granted to female workers in every instance po ng kanyang pregnancy, miscarriage, or emergency termination of pregnancy. With emphasis na regardless of frequency. Kaya only. Yung matres na lang po siguro ng babae ang bibigay. Pero magandang balita yan sa ating mga kababaihang manggagawa. Yes, kasi baka yung iba, hindi sila aware na only pala itong maaari nilang ma-avail tong EML. Yes, kasi yung sa old na law kasi, maximum of 4
Oh, Pregnancy kasama doon yung actual delivery, yung live childbirth, tsaka miscarriage. Pero ngayon, only na talaga siya. Walang limit. wala. Go lang ng go. Yes. Mm-mm. Yung susunod naman nating katanungan, Ma'am Polly, ano-ano naman po yung mga requirements na dapat isubmit para makapag-avail nitong expanded maternity leave? At kasama din ba sa bilang po nung EML yung weekends at holidays? Ayun. As to the requirements naman po na kailangan masubmit, syempre una po dyan yung ating application form at yung ma-accomplish po natin yung maternity notification form po ni SSS. Tapos po, as to the, ano po yung isang question, sorry? Kung kasama ba, Ma'am Polly, doon sa bilang ng expanded maternity leave yung weekends at holidays? Yan. So, good question po yun. Madalas nga pong natatanong. Ang sagot po dyan ay oo. Bakit po oo? Let's go back to the reason bakit po tayo nag-grant ng maternity leave. It is to give po yung female worker ng ample transition time na bumalik po yung kanyang dating sigla at makapag-recover po dahil dun sa kanyang pagbubuntis. At the same time po, makapag-perform po ng kanyang duty bilang ina gaya po ng pagpapadede sa bagong sanggol. Kaya ang maternity leave po ay tuloy-tuloy. Bilang ang pagpapagaling at pagiging ina ay wala pong rest day. Tuloy-tuloy din po. Oo, so malinaw 'yan sa ating mga kamanggagawang nakikinig ngayon, no. Hindi lamang working days ang binibilang sa expanded maternity leave. Kasama po ang weekends at holidays. At syempre yung sa mga requirements, huwag niyong kakalimutan syempre na i-accomplish yung application at inyong maternity notice form, no, Ma'am Polly. Ngayon naman, Ma'am Polly, ano naman po yung mga kaparaanan sa pagbabayad at pagtatax ng etong EML at ito din bang benepisyo ay maaaring mailipat sa asawa o partner ng ating kababaihang manggagawa? Ayan, para po sa pagbabayad po ng monetary aspect po ng maternity benefit ng female worker, ito po ay ina-advance po ng employer. So ito po ay dapat po ma-advance ng employer within 30 days mula sa pagpa-file ng maternity leave application. At sa sitwasyon naman po na ang female worker opted to allocate a portion po ng kanyang leave benefit, ang tangi pong i-advance ng employer at yung babayaran lang din po ng SSS sa employer ay yung katumbas po ng unallocated leave. So sa madaling sabi, kung ang female worker po ay entitled sa 105 days na leave, at siya ay nag-allocate ng 7 araw sa ama ng bata, ang i-advance na lamang po sa kanya ay katumbas po ng 98 days. Dahil ito lang din po yung mare-reimburse ni employer sa SSS. So, iyong natanong din po yung kung maaari bang mailipat sa asawa o partner ng female worker. Ang sagot po dito ay oo. So, kanina po meron po tayong only call and text. Ito naman po, pasalod. Bakit? Pero tagdan po natin ito pong allocation of leave only in cases of live childbirth. So, si female worker po, may option siyang to allocate up to 7 days po ng kanyang leave. So, nasa discretion po niya kung ilang araw po, pero ito po ay hindi dapat hihigit sa 7 araw. Pero meron din pong order ng pag-allocate. Kasi ang priority po una sa ama ng bata or yung child's father. Pero in case po na pumanaw na po yung ama ng bata o di kaya physically and spiritually nawawala o ang presensya lang niya talaga ay nawawala or incapacitated, ito po ay maaaring i-allocate sa isang alternate caregiver. So sa konsepto po natin ng alternate caregiver sa ilalim po ng expanded maternity leave, dalawa po ito. Maaari pong ito po yung kasalukuyang kinakasama ng female worker. Yung pangalawa naman po ay kamag-anak po ng female worker within the fourth degree of consanguinity. Sino po ito? Maaring ito po yung magulang nung nagbuntis o yung kanyang kapatid. As to the tax aspect naman po nung benepisyo, sa pagkakaalam ko po kasi ang natatanggap po ng female worker mula sa SSS is non-taxable at meron pong separate pong issuance si BIR patungkol po dito. Okay. So malinaw dito sa EML, Ma'am Polly, na pwede siyang i-allocate
doon sa asawa, partner o kinakasama ng ating kababaihang manggagawa. Tama. Okay. Sa inyo naman pong datos, Ma'am Polly, dyan sa Bureau of Working Conditions mula sa pagsasagawa ng mga inspeksyon, kumusta po ba ang compliance rate ng ating mga lugar paggawa patungkol dito sa pagpapatupad ng expanded maternity leave? Ayan. So, I'm glad to share na based po dito po sa aming data, mula nang maging effective po itong expanded maternity leave law, mataas po ang ating compliance rate dito. In fact, for 2022 alone, ang ating compliance rate po ay 99.99%. Pero taray dun, yes po. So ganun po siya kataas. So maaari pong natataon lang po na ang nako-cover po ng inspection ay yung mga establishments na compliant. Pero kung meron po tayong alam na non-compliant, maaari din naman po nila itong i-report sa DOLE. Oo. Ma'am Polly, since meron pa namang 0.1 doon sa 99.99, kung sakali nga po yung nabanggit nyo po na mapatunayan yung paglabag ng employer sa hindi pagpapatupad ng EML, ano po ba yung maaaring kaharapin na parusa ng kanilang employer? Ayan. So, syempre, hindi nila gugustuhin maging non-compliant sa EMLL. Bakit? Dahil ang penalty po nito for failure or refusal to comply with the provisions po ng EMLL ay multa ng hindi bababa sa 20,000 at hindi hihigit sa 200,000. At bukod po dyan, meron din po itong pagkakakulong ng hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw at hindi hihigit sa 12 taon. At there's more. Wow. Ito rin ay maaaring magresulta sa non-renewal of business permit. Yan po ang maaaring kaharapin po ng 0.01% na non-compliant noong 2022. Oo. Kaya dun sa mga employers natin na nakikinig ngayon, syempre, ibigay po natin yung nararapat na benepisyo sa ating mga kababaihang manggagawa. Or else, yung mga nabanggit po ni Ma'am Polly, maaari po kayong pumaharap sa parusa. Merong monetary, 20,000, hindi bababa ng 20,000, pero hindi lalagpas ng 200,000. At meron din po yung pagkakakulong, 6 years and 1 day, minimum yan, pero hindi naman po lalagpas ng 12 years. Pero ang payo pa rin po namin, syempre, ibigay po natin yung nararapat na benepisyo sa ating mga kawanang manggagawa. Ma'am Polly, doon naman po sa mga nais mag-report o may nais na mga itanong patungkol dito sa EML o sa mga iba pang benepisyo na nararapat sa kanila, paano at saan po sila maaaring sumangguni? Ayan. So, dalawa po yan. So, kung ating katanungan po o nais pong i-report ay patungkol po sa kanilang SSS maternity benefit, ito po ay maaari nilang idulog sa SSS. So, ang kanilang contact information po ay matatagpuan sa www.sss.gov.ph. Ayan, nadagdagan agad ng DOLE. While kapag ang katanungan naman po nila ay patungkol po sa payment ng salary differential po, maaari po nila itong itawag sa ating 24/7 hotline sa numerong 1349 o makipag-ugnayan po sa DOLE office na nakakasakop sa kanilang lugar ng paggawa o workplace. Pero kung ang nais naman po nilang i-report ang kanilang employer, maaari po nilang ipagbigay ang impormasyon na ito sa DOLE office na nakakasakop sa kanilang kumpanya. At dagdag po dito, kung gusto naman po nila ng assistance para po ma-facilitate yung claim nila sa kanilang employer, maaari po silang mag-submit ng online request form sa sena.dole.gov.ph. So para po sa ating mga tagapakinig, ang contact information po ng DOLE ay makikita po sa ating website na www.dole.gov.ph. Yeah. Okay. Ma'am Polly, binibigay na namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kababaihang manggagawa, lalo na sineselebrate na ninyo
natin ang National Women's Month. Go ahead, Ma'am Polly. Ayan. So tama po, Sir Tim. Talaga pong natin. Bilang ang tema po ng National Women's Month celebration para sa taong ito ay We for Gender Equality and Inclusive Society. In fact, nagpalabas po ang DOLE ng Labor Advisory last week lamang na may pamagat po na Gender Equality in the Workplace. So para po sa selebrasyon ngayong taon, hindi na po ito about sino ang mas higit, kundi equality na po ito among sexes. At gaya nga po ng sabi ni Gloria Steinem, a feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of all women and men. So, ayan, thank you po at salamat po sa pakikinig. Salamat sa napaka-fruitful na discussion, Ma'am Polly, at maraming salamat sa pagpapaunlak ng inyong oras dito sa ating programa. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, ang tinig ni Ma'am Polly Andronette Grace Ong, Labor and Employment Officer ng Bureau of Working Conditions. Muli, para po sa ating mga kamanggagawa na may nais isangguni sa BWC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.bwc.dole.gov.ph. Nariyan po ang kanilang contact details. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At maaari din kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0961-595-8439. Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline1349@dole.gov.ph o mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service, sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes, dito lamang sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE official Facebook page para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE para sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.